God first morning. Good first morning po. Happy God first morning po. First morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Monday and of course, happy God first morning po. Morning. Morning. Morning And po. good morning po. God first morning po. Happy God first morning. God first morning po. Morning po sa inyong lahat. First morning. Tayo po ay lubos na pinagpala sapagkat tayo po ay biniyayaan ng panibagong umaga, panibagong araw po ngayon. And syempre, bilang resulta po ng ibig ng Panginoon sa atin po siyang pupupurihan at sasambahin sa mga unang oras ng atin pong araw. Ang ating pong program ngayon ay handog ng South Nueva Ecija District 1 at ako po ang inyong host, ang inyong lingkod, si Denise Kate Cavietes. So kung magandang umaga po muli, kung saang panig man po kayo ng Pilipinas or baka nasa ibang bansa pa ang iba, magandang umaga po. Bago po tayo mag-proceed sa ating pong program, tayo po ay manalangin muna po saglit. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon at pinupuri ka po namin sa araw na ito na inyo po ipinagkaloob po sa amin. Thank you so much, dear Lord. Kami po ay nagising at nagkaroon ng magandang tulog. At nawa Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pong program ngayon. At nawa basbasan niyo din po ang mga participants na gaganap para sa umaga pong ito. At kayo po nawa ang siyang maitaas, hindi ang aming pong mga sarili. At patawarin niyo po kami sa aming pong nagawang pagkukulang at pagkakasala sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo na po ay dadako na sa ating pong Bible reading. Tayo po ay sa Numbers or mga bilang chapter 24. Ito po ay gagampanan ni Sister Danica Damian. Ayan, thank you so much, Denise, Denden, sa ating napaka-blessed opening prayer ngayong umaga. Ngayon po ay babasahin ko ang mga bilang 24. Ang version po na babasahin ko ay mga magandang balita, Biblia. So kung kayo po ay may mga Bible, samahan niyo po akong basahin. At Po. 24 na po ba tayo? O 14 na? Po. Chapter 14 po yata. 14. 14. Okay po. Okay po. Sige po. Palitan ko lang po. Ayan, 14. Numbers 14. Anong magandang balita, Biblia. Umpisahan ko na po. Naghimagsik kay Yahweh ang Israel. 14. Nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Nagbulungan sila laban kina Moses at Aaron at sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto at kanya'y sa ilang. Kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagin ang ating asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto at nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik. Sina Moses at Aaron ay nagpatirapa na nakikita ng buong bayan. Dahil sa hinagpis, pinunit ni na Josue na anak ni Nun at Caleb ang anak ni Hefune ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupaing tiningnan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapi na niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot.
Ngunit binantaan babatuhin ng taong bayan sina Josue at Caleb. Kaya't ipinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng toldang tipanan. Nanalangin si Moses para sa bayan. Verse 11, tinanong ni Yahweh kay Moses, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin samantalang nasaksihan naman nila lahat ng mga himalang ginawa ko para sa kanila? Padadalhan ko sila ng salot at aalisin ng karapatan sa mana. At ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami at makapangyarihan kaysa kanila. Sumagot si Moses, malalaman ng mga Ehipsyo ang gagawin ninyo iyan. Alam pa naman nila na ang Israel ay inilabas ninyo sa Ehipsyo at sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. At kung ito'y sabihin nila sa mga taga-Kanan, alam din ng mga iyon na ang Israel ay pinapatnubayan ninyo. Alam nilang hindi kayo ay harap-harapang nagpapakita sa Israel at ang bayang ito'y inyong pinapatnubayan sa pamamagitan ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. Kung lilipunin ninyo sila, sasabihin ng lahat na nilipol ninyo ang Israel sa ilang sapagkat hindi ninyo sila kayang dalhin sa lupaing ipinangako ninyo sa kanila. Kaya nga, sinasamo kong minsan pa ninyong ipakita ang inyong kapangyarihan tulad ng sinabi ninyo noong una. Si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Subalit hindi niya pinagbawalang bahala ang kasamaan sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Isinasamo ko nga Yahweh, patawarin na ninyo mga taong ito at patnubayan sila tulad ng inyong ginagawa mula nang sila inilabas ninyo sa Ehipto, sapagkat kayo ng Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkasala. 20, sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila. Ngunit ito ang tandaan mo, hanggang ako'y buhay at nalulukuban ng aking kaluwalhatian ang mundong ito, isa man sa mga nakita ng himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan, kaya makakapasok siya sa lupaing iyon, pati ang kanyang mga angkan. Kaya bukas magpatuloy kayo sa paglalakbay patungong dagat na pula. Dumigit kayo sa ilang sapagkat ang mga Amoreo at Kananeo ay nasa kapatagan. 26. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang pinasasabi ko. Habang buhay ako si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gustong mangyari. Mamamatay kayo dito sa ilang. Sa mga kabilang sa census, sumakatuwid ay iyong mula sa 20 taong pataas. Isa man ay walang makakarating sa lupaing pinangako ko, malibang kina Caleb na anak ni Hefune at Josue na anak ni Nun. Hefune at Josue na anak ni Nun. Ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinabi ninyong mabibihag ng kaaway. Sila ang maninirahan doon. Ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo'y magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon.
hanggang hindi kayo mamamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Ang 40 araw na pinagmanman ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng paghihirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong si Yahweh ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamatay sila rito sa ilang. Namatay ang 10 masamang espiya, verse 36, at ang mga espiya na nagbigay ng masamang ulat na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Israel ay inilipol ni Yahweh sa pamamagitan ng salot. Ngunit hindi namatay si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Hephon. Nilupig ang Israel sa Horma, 39. Lahat ng bilin ni Yahweh ay sinabi ni Moses sa mga Israelita at sila'y nag-iyakan. Kinaumagahan, nagpunta sila sa ibabaw ng burol at sinabi nila, "Papunta na kami sa lupaing sinasabi ni Yahweh. Tinatanggap namin kami nagkasala." Ngunit sinabi ni Moses, bakit ninyo sinusuway si Yahweh? Hindi ba ninyo alam na hindi magtatagumpay ang ginagawa ninyong iyan? Huwag na kayong tumuloy. Kapag tumuloy kayo, malulupig kayo ng mga kaaway, sapagkat hindi kayo sasamahan ni Yahweh. Ang mga Amalekita at Kananeo ay naroon sa pupuntahan ninyo at tiyak na papatayin nila kayo. Hindi ninyo maasahan ng patnubay ni Yahweh sapagkat siya'y itinakwil na ninyo. Ngunit nagpatuloy pa rin sila kahit wala sa kanila ang kaba ng tipan at hindi nila kasama si Moises. Sinalakay nga sila ng mga Amalekita at mga Kananeo na naninirahan sa kaburulan. Tinalo sila ng mga ito at tinugis hanggang sila sa Horma. Amen. Ayan, yun po ang ating chapter for today, ang paghimagsik kay Yahweh ng Israel. So dito po natin nakita kung gaano po binigyan ng Panginoon ang Israel ng napakadaming pagkakataon upang sila ay maligtas at magabayan. Nabigyan na nga po sila ng clear path, pero dahil nga po sa katigasan ng kanilang mga ulo ay sarili pa rin nila ang kanilang sinunod hanggang sa huli. So nawa mga kapatid, ang ating reflection for this chapter, palagi po nating alalahanin ang utos sa atin ng Panginoon kung saan po niya tayo gustong pumunta. And through the guidance, lalo-lalo na for this Bible reading, napaka-importante po na malaman natin kung ano yung gusto ng Panginoon para sa atin at doon po tayo lahat papunta sa bayang Kanya ipinangako. Amen. Thank you so much, Sister Dani, sa napakagandang reflection and sa malinaw na pagbabasa ng ating chapter 14 ng Numbers. Atin pong binubuksan or in-open ang moment na ito para sa mga gusto din pong mag-share ng kanilang reflection, kanilang short reflection na mga natutunan sa atin pong chapter of the day. Sige po, meron po bang nais na magbahagi ng kanila pong reflection? Napakaganda po ng atin pong nabasa, Ito yung pagtanggi ng Israel na pumasok, parang all the time na kanila pong pinagpupursigihan na makapunta, pero when they're almost doon sa kanilang goal na kumbaga parang nawalan pa sila ng pananampalataya. Parang makaka-relate tayo kahit sa ating modernong pamumuhay na ngayon, na kapag tayo ay nakaramdam na ng takot or kawalan ng tiwala sa Diyos, para bang nakakalimutan na natin yung mga times na tayo ay deliver ng Panginoon or yung mga miracles na nangyari sa atin.
So, meron po ba na gusto pang mag-share ng kanila pong reflection or maaaring experience na related sa atin pong nabasa ngayong umaga na ito? Ayan, si Ma'am Joy. Sige po, mag-unmute lang po kayo. God first morning po. Ayan, so dito po sa chapter na to ay isa sa pinakamaganda kong nabasa. Maganda lahat pero maganda yung laman ng kwento. Kasi after many years after many miracles na ginawa ng Panginoon sa Israelites, 'di ba? Ang dami ng mga pagpapala, ang daming pinakita ng Panginoon ng mga ebidensya na kung gaano siya napakabuting Panginoon sa kanila. Inligtas sila mula sa slavery, nakatawid sila sa Red Sea, binigyan sila ng kanilang pagkain, manna and quails. Ang daming ginawa ng Panginoon para sa kanila at ipinangako nga sa kanila ang promised land, ang Canaan. Pero ngayon na nandun na sila, almost to enter na sa Canaan, ay dito pa sila ayaw pumasok. Diba? So makikita natin yung kung gaano naging tigas ng kanilang puso, kung gaano napatigas ng puso ng kanilang pagkaalipin sa Egypt. Kung kaya nandyan na yung pangako ng Panginoon, ayaw pa nilang i-accept. So dito makikita natin kung gaano yung consequence ng katigasan ng ulo, yung stubbornness at saka yung rebellion, na halos lahat sila, 'di ba, ipinahintulot ng Panginoon na mamatay, no? At si Joshua at si Caleb lang yung nakaligtas sa plague. Sabi ay lahat ng anak ni Israel, children of Israel who are 20 years old and above na nabuhay mula doon sa Ehipto, lahat sila ay namatay noong dito na nangyari dito sa chapter 14. So, ayun, pinapakita lang sa atin na sa ating practical na lesson from this chapter ay magtiwala tayo sa kung ano ang ipinangako ng Panginoon. I-claim natin kung ano yung kanyang ipinapangako, sapagkat mayroong kaparusahan kapag tayo ay naging stubborn, sarili lang natin ang ating sariling mga kagustuhan natin ang ating susundin at ating dito. Yan po. Amen. Amen. Maraming salamat po. Ayan, may mga nag-comment din. Ayan, gusto niyo po bang basahin po or baka nais niyo po na kayo po ang mag-share? Thank you ulit, Ma'am Joy, sa inyo pong napakagandang insights. Ayan, may comment po dito si Ernie Marin. May aral at pagninilay siyang naibahagi. Basahin ko na lang. Ayan, may tataas si ba ito? Ayan, basahin ko na lang po siguro itong nasa comment. Tapos bigyan natin pagkakataon yung mga nag-raise po ng hand. Ang sabi niya po dito, aral, ang katapatan na pagsunod ay nagbubunga ng pagpapala. Si Caleb ay tampok na halimbawa. May panahon ng paglalakad, ayan, sa disyerto, kahit pa paano, mas madali dahil sa katapatan sa Diyos. Pagninilay, sa buhay ko ngayon, handa ba akong dumaan sa mga disyerto para manatiling tapat sa Diyos? Kahit kung mabagal ang pag-usad. Ayan. Sige, bigyan po natin ng pagkakataon si Brother Rizalino Erilia. Sige po. Happy God first morning po mga kapatid. Napakaganda po nung readings natin sa Numbers chapter 14.
Ang nakita ko po rito ay tama sabi ni Sister Joy, lahat ibinigay na ng Diyos para sa kanyang bayan. Sa atin din na dinatnan sa niya ng huling panahon. Ibinigay na rin naman po sa ating lahat. Kompleto. Kaya lang, ang problema, wala sa Panginoon laging nasa atin. Yung half-hearted obedience. Sila yung mga hindi nakapasok sa literal na Canaan. Pero sa ating lahat mga kapatid, ang goal natin ay pag dumating ang Panginoon yung langit na bayan, yung ating inaambisyon ngayon. Sure, kapag hindi po natin sinunod lahat ng sinabi ng thus said the Lord, wala rin pong makakapasok sa atin, palagay ko. Sa akin lang, opinion ko lang yun na kapag tayo ay half-hearted obedience lang, kahit doon sa mga mumunting bagay, let's say, punta po tayo ron sa katulad na lang sa health reform natin. Bakit clouded, binam ang isipan ng mga tao ngayon? Dahil doon sa natural and spiritual law na ibinigay ng Diyos para gawin ng tao, hindi nalalabag po natin to direct or indirectly. Kung alam po natin yung kaya nga po ibinigay lahat yung counsel sa atin, Ministry of Healing, Council on Diets and Food, makikita po natin lahat doon yung payo para tayong lahat ay ang bayan ng Diyos ay maging malusog. Katulad din ng bayan ng Israel nung sila nasa ilang. Hindi po ba? Nung sila inilabas sa Egypt, ibinabalik yung kanilang appetite na perverted doon sa Egypt. Itinetrain ng Diyos doon habang sila sa paglalakbay. Binigyan sila ng pagkain ng langit. Yung mana, di po ba? Tinapay ng langit. Ano po nangyari? Hindi po ba nagbulong-bulungan? Kaya nga po sabi niya, yung 40 days nila, ginawang 40 years. Dahil doon sa kanilang mga reklamo, hindi pagsunod, hindi pananampalataya. So, gano'n, sa akin lang po, sa ating panahon ngayon, kung bakit hindi po ba, pinagkaloob naman ng Panginoon, gano'ng kabait ang ating Diyos pinagkaloob pa rin yung gusto nila, ayaw nilang umalis sa pagkain ng karnit isda Ibinigay sa kanila, pero ano po nangyari? Hindi po ba sinalot? Sa atin po ngayong panahon, sabi niya, ano sabi sa atin? Tayo, sabi doon po sa nabasa ko sa writing do sa SOP, tayo na mga nag-aambisyong makarating sa langit ay hindi na dapat masumpungan sa ating mga hapagkainan yung mga karne at isda. Ayaw ko po mahirap pong gawin yun dahil yun po yung nakasanayan ko. Mahirap ngayon. Pero sa akin pong karanasan, noong tinanggal ko ito, yung aking mga sakit na taon ay ayaw pang umalis, ay talaga pong nawala. Ngayon, pagka, siyempre, matetempo akong balikan ulit yung dati kong pagkain, ay bumabalik po yung sugat na ayaw gumaling. So, kaya po napatunayan ko na hindi pwede yung half-hearted obedience lang. Pag sinabi po na dapat po talaga ay full na pagsunod. Kung ano mong kahirapan yan, huwag tayong magreklamo. Laging ang sundin po natin ay kung ano yung sinabi ng Panginoon. At pagka po tayo ay sumunod ng lubusan, yung pong mga dakilang pangako na sinabi ng Panginoon, yun po ay matatanggap natin. Yun lang po at happy God first morning.
And amen. Maraming salamat po, Brother Erilia. Bago tayo mag-proceed sa next portion ng ating program, ay basahin ko lang ulit itong nasa comment kasi maaaring yung iba ay hindi makapag-open ng kanilang chat box. Ayan, sabi po ng CLTM headquarters, lessons from unbelief. Number 1, unbelief was considered rebellion from God. And number 2, unbelief easily forgets the goodness and power of God to rescue and provide. And number 3, unbelief is a bad legacy that can destroy the next generations. And sabi naman po ni Sister Gemma, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Palagi nating susundin ang kanyang tagubilin para hindi tayo mapaham. Atin na pong ibibigay ang pagkakataon kay Sister Maricar Tiglao para po sa pagbabasa niya ng atin pong librong Lest We Forget. Ma'am Maricar. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Ngayon po ay magbabasa na po tayo sa Lest We Forget. At ang pamagat po ng ating babasahin ay A Confused Leader. Naririnig po ba? Yes po. Narinig po. Okay po. Ang ating pong text for this morning is found in James 3, chapter 3, verse 16. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing will be there. Sa Tagalog po, sapagkat kung saan mainggit at makasariling hangarin, naroon din ang kaguluhan at lahat ng gawang masama. Ating pong basahin, talk about confusion. That very word describes the mind of General Conference President George I. Butler on the eve of the 1888 General Conference session. Influenced by thoughts of the California conspiracy, he fired off a 42-page typewritten letter to Ellen White on October 1, just a few days before the meetings that at the very best reveals an utterly confused mental state. After stating that he was suffering from nervous exhaustion and that because of his nerve force having given out, he should drop out of all positions of responsibility in the cause, he laid into Ellen White, telling her that she was the cause of his present condition. Sorry po. Present yan. Dali lang po. Butler was especially incensed about her seeming rehearsal on the nature of the law in Galatians. He was, to say the least, obsessed with the topic. The opening up of this question, as it has been on the Pacific Coast during the last 4 years, he wrote, is fraught with evil and only evil. I firmly believe it will be found to be a cause of unsettling of the minds of many of our people and breaking down their faith in the work as a unity, and that souls will be lost and give up the truth because of this, and that it will open a wide door for other innovations to come in and break down our old positions of faith. And the way it has been managed will tend to break the confidence of our people in the testimonies themselves. And this whole matter, I believe I will do more to break down confidence in your work than anything which has occurred since this cause has had an existence. It will break the faith of many of our leading workers in the testimonies. He went to blame W.C. White for a great deal of the problem and claimed that Jones and Wagner needed to be publicly rebuked. Butler believed that he had been slaughtered in the house of his friends. Broken in mind and health, he would not attend the 1888 session. And all over, an issue that Ellen White told him wasn't important.
Such are the facts of history. We may be shocked at Butler, but how many of us have stood upon the theological edges of the Bible till we find ourselves in a similar state of spiritual and mental ill health? May we have God's grace not to major in minors, but focus on the great center themes of the scripture. Nagkaroon po dito si President George I. Butler ng sa mental issue. Nagkaroon po siya ng nervous exhaustion. Para po sa ating reflection, tulad ni Butler, maaari rin tayong malito at mawala ng kapayapaan kapag nakatuon tayo sa mga maliit na bagay kaysa sa pinakapuso na ebanghelyo. Kung minsan po yung inggit, yung galit, yung selfishness natin nagbubunga ng kaguluhan. Ngunit kapag ang focus po natin ay si Jesus Christ, ang ating pong pananampalataya ay nagiging matatag at sana po ay matuto tayong hindi po yung mga major kundi mga minor ay kundi tayo po ay matutong wag mag major lang sa mga minor, kundi manatili po tayo sa kita ng mensahe ng Biblia, yung pag-ibig, yung biyaya at kaligtasan kay Jesus Christ. At ito po yung ating devotional sa Lest We Forget, and good morning again. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Maricar. Ayan, ang ating pong topic ay a confused leader. Baka po may gusto pong mag-share ulit ng kanilang pong reflections ang natutunan sa ating pong devotional this morning sa ating Lest We Forget. Okay po, ayan, binibigay ko po ang pagkakataon sa inyo. Mag-raise lang po ng hand o kaya ay pwede nyo rin pong i-type sa ating pong chat box. Yan, ang ating reflection. Ang parang pinaka-point dito ay wag daw i-major ang mga minor. Alam niyo, sa ating sa church, maraming ay mga experience ng ganyan, yung mga maliliit na bagay ay parang pinapalaki pa. Mas nag-focus pa dun sa mga maliliit. And in fact, may mga mas malalaking bagay pa na kailangan pagtuunan ng pansin. O kaya naman, minsan kapag for example, nagbo-Bible study tayo, yung pinakamaliliit na details pa yung pinagtatalon-talunan natin. Pero hindi natin nakukuha yung mismong lesson nung passage na yun. So baka meron po kayong mga experiences dyan na nais ibahagi. Pwede po reflection. Opo, wala. Go lang po. Sabi po dyan ay yung maliliit na issue. Alam niyo po ako'y nasa Dubai Electricity, ako po ay nasa monitoring. Araw-araw po yan ay ginagala ko yung mga tower. Alam niyo po yung maliit na issue pagka hindi na-address, yan po yung lumalaki po yan at yan yung nagiging sira. Halimbawa po, nag-report kami. In-report namin na mayroong corona, hindi virus corona spot doon sa aming mga insulator. Ibibigay po namin yung report. Maliit lang yon, maliit. Pero pagka hindi po in-address o tinugunan nung aming pinaka project manager o yung pinakamataas, yung sabi, maliit lang yan. Later on, yung pong insulator na yon ay babagsak na at magti-trip na yung buong linya. No? So, ganun din po sa ating mga, hindi po maliit na issue. Ang dapat lang po sa atin ay maging open-minded. Hindi yung kung may issue, maliit lang yan, huwag natin pansinin. Pero yung po ay lalaki kapag hindi natin in-address. Sa literal na experience ko po, ang dapat lang po ay, yun nga, katulad ng aming mga manager, pag hindi sila open-minded, maliit lang yan. Hindi magkukos ng malaking damage yan. Pero yung pong maliit na yun yung magkukos nung grabing pinakamalala. Talagang magsa-shutdown yung buong substation. Dahil malaglagan ka ba naman ng live na linya. So, ganun din po sa ating mga issue. Hindi ko maliit na issue. Ang kailangan lang po ay maging open-minded.
yung leader, yung mga matataas o elder, dapat po ay dapat ay maging flexible. Lumitaw ng issue tapos hindi mo na pa natin i-address. So, katulad po nun, ewan ko kung aware lang po kayo doon, may mga issue doon sa GC. Katulad niyan, nagsisihan pa sila. Kung pinag-usapan nila yan ng open-minded, sa palagay po ba natin ay hindi maayos, mawawala yung issue kasi na-address po natin Pero pagka hindi yan pinansin at binaliwala lang, talaga pong yung maliit na issue, lalaki talaga hanggat hindi na-address. Yun lang po at happy God first morning. Hindi naman po. Amen. Maraming salamat. Hindi naman po. Inais pa po bang magdagdag? Si Ma'am Maricar, may kayong i-add, Ma'am? Yung sinasabi naman po, asan ba? Sige po, Papa. Yun pong sinasabi naman na maliit na issue, yun po bang, opo, tama po, isosolve po yun. Pero hindi ibig sabihin nga po, hindi na po palalakihin. Na kung minsan, hindi na nga po nagiging center. Kasi po, dapat po talaga ang maging center sa atin, yung pong grace ni Jesus Christ, yung salvation na binigay niya sa atin. Kung minsan po, iba po yung napofocus natin. Na kung sa katulad po nung sa pangyayari po na ito, ni Butler, mayroon po siyang isang pinag-focusan. Kaya po yung nagkaroon po siya ng confusion at nagkaroon siya ng hindi yung kaguluhan sa kanyang isip, kaya po hindi naging stable na isip niya. Huwag tayo po mag-focus sa maliliit na bagay. Hindi naman po dahil hindi natin isosolve yung maliliit na bagay. Kung hindi nasisira, yung katulad na po, yung isip niya na focus na po doon, nawala na sa talagang pinaka dapat na i-focus niya yung sa grace ni Jesus Christ na salvation. Kaya po, tama naman pong isolve natin yung maliliit na bagay, pero dapat manatili pa rin yung isip natin kay Jesus Christ na siyang nagbigay sa atin ng salvation. Sige po, kumbaga parang look for the bigger picture. Sige po, si Brother Ernie Marin, you can share po yung inyo pong. Good morning po and happy God first morning. Dito po, nakita ko po sa ating reflection sa umagang ito. Ito po ay naka-apekto kay President Butler. Yung kanyang kalusugan ay nagkaroon ng hindi maayos sapagkat kanyang pinairal ang kanyang pride. Bilang isang presidente, pangulo, ay isa sa katangian ay we know how to listen. Dapat alam po natin kung paano po tayo makikinig. At itong si Butler ay hindi po nakinig kay Ellen G. White, kundi kanya pang sinabi na si Ellen G. White ay laban sa kanya. Kaya bilang mga leader, dapat po tayo marunong mag-balance kung sino yung ating pakikinggan, kung sino yung makatutulong sa atin, kung sino ang hindi makatutulong. At dahilan sa ganitong mga bagay ay yung kanyang kalusugan ay naapektuhan. Alam po natin, pinag-uusapan dito ay yung Galatia, yung kautusan sa Galatia. Si Wagoner, ito isang batang preacher, at si Uriah Smith, ang kanyang katunggal, at si Butler. At kanilang pinapahayag na mali ang pahayag ng dalawang kabataang ito. Pero si Ellen White ay pumanig kina Wagoner at Jones sapagkat kanyang nakita ang liwanag doon. Kaya mahalaga sa ating leader ay kung paano pagtimbang-timbangin ang mga isyu na dumarating sa kanyang leadership upang maging maayos, maging panatag ang kanyang kaisipan, ay maaari naman siyang humingi ng ibang mga komentary sa kanyang mga kaibigan, pero ito kanyang minasama. Kaya bilang leader, mga kapatid, matuto po tayo makinig at balansihin ang mga bagay-bagay sa issue para ito'y makatulong at patuloy na sumulong ang misyon ng ating Panginoon. Salamat po.
Thank you. Thank you so much po, Pastor. Napakaganda. Thank you po, Pastor. Kayo na po natin ang last lection kay Sister Lazarus. Sige po. Thank you, Sister Denise. Ito po yung nakita kong reflection dito. Sabi nga dito sa ating talata, sapagkat kung saan mayroong paninibago at pagiging makasarili, doon ay mayroong kaguluhan at bawat gawang masama. Dito po nakita natin na si Butler ay naguguluhang leader, katulad nga yung sinabi ni Pastor Marin, na kung saan nagkaroon siya dito ng pangingimbulo o nagselo siya o parang nagkaroon siya ng paninibago kay Ellen White. Po, kasi nakita niya na mas pinaburan yung sulat ni Mrs. White na sabi nga doon sa pagkagulo ng kanyang pag-iisip sinulatan niya si Mrs. White. Bilma, napakahabang sulat ito, Sister Denise, 42 pages. Paano mo babasahin yun? Siguro yung lahat ng kanyang mga nais na sabihin sa kanya, kasi masyado siya na masyadong na-impluwensya yung pag-iisip niya tungkol sa sinabi niya sa buwatang California, no? Sabi nga, nagsabuatan sila. Parang talagang nagkaroon doon ng paninibugo na hindi niya yung kanyang nasariling opinion o kanyang mga reflection ay hindi tumutugma doon sa reflection ng iba. Pinipilit niya na ibigay yung kanyang sarili. Kaya parang parang ang nangyari tuloy, patuloy niyang sinisi si Mrs. White sa malaking bahagi at problema na nangyari sa kanya pati sa kanyang kalusugan. Kasi naniniwala din siya na pinatay ng kanyang mga kaibigan yung kanyang turo, no? Kaya nagkaroon siya ng karamdaman at ang kanyang kalusugan ay bumagsak. Sabi po sa atin, maari ikinagulat natin itong pangyayari sa buhay ni Butler sa kanyang isang experience na to. Ngunit ilan po sa atin mayroong ganitong mga pag-uugali na kung minsan hindi tumutugma doon sa ating mga reflection o doon sa ating mga sinasabi, yung sinasabi ng iba nating mga leader, hanggang sa matatagpuan na lang natin na ang ating mga sarili ay katulad ng nakalagayan ni Butler na nagkaroon na ng spiritual at mental. Kasi pag hindi nangyari yung pagkagano ng pag-iisip mo, hanggang dumating ka, hanggang umuwi ka sa bahay, iisipin mo yun di ba? Nangyayari po sa atin yun. Kaya sabi nga dun kanina ni Pastor Marin, kaya tayong mga leader, dapat tayo ay meron ding malawak na kaisipan, magkaroon tayo ng pagpapahalaga doon sa mga ibang mga testimony o tawag dito, ibang mga opinion. Bigyan natin yun ng mag-focus tayo ng doon at tingnan natin kung ay oo nga parang kulang ako, ay oo nga parang umamin tayo na meron din tayo namang, at hindi lahat ng opinion ay sa atin, lahat ng opinion natin ay katanggap-tanggap din sa iba, sapagkat syempre meron din tayo, hindi naman tayo perfecto, lahat tayo ay merong mga pagkukulang, kaya dapat ay pantay lang, no? Pantay lang. Thank you, Sister Denise. Amen. Maraming salamat. Amen po. Ayan, kailangan talagang ang pinaka-key dyan ay maging humble, kagaya ni Jesus Christ, maging open sa paglago ng ating pananampalataya. Ngayon tayo na po ay mag-proceed sa atin pong isa ng ating pong Counsels on Stewardship, Chapter 58. Ate Den, magpe-pray sa Ate Den. Opo. Pero bago po yun, tayo po muna pala ay manalangin. Sige po. Let's pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa liwanag na ipinahiwating mo sa bawat sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na gumagabay sa amin sa gitna ng kalituhan.
Patawarin mo po kami kung minsan ay nakapako ang aming isip sa mga bagay na maliit at pansamantala lamang at nakakalimutan ng tunay na mahalaga. Turuan mo kami maging mapagpakumbaba, magkaroon ng malawak na kaisipan at mag-focus kay Kristo lamang. Bigyan mo po kami ng malinaw na isipan, kapayapaan ng puso at katapatan sa iyong katotohanan. Maraming salamat sa pagtugon mo sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you, Ma'am Maricar. Ayan, tayo na po ay After Jesus ibigay na returned to po heaven, natin. his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought two world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Amen. Ayan. Atin na pong ibigay ang pagkakataon kay Ma'am Janet Gigansha. Ma'am Janet. Hello po, ayan. Good morning po sa lahat and happy Monday po. Kumusta po tayong lahat, mga kapatid? Oo. Mabuti po sa dati. Madilim Ay, po. okay. Dilim. Okay po. So, ngayon pong umaga, ang naibigay po na topic ay ang chapter 58. Ang title po ay A Plea for Economy, or a part po noon ay Progress Despite Poverty. So,
Ang Kabanata 58 po mga kapatid ay tungkol sa pagiging tapat na tagapamahala ng mga kaloob at pag-aari. So from the title alone ay napakaganda po. Ano po? At ito po ay nagpapahiwatig at napapanahon na pong topic po para sa lahat. So hindi upang gamitin para sa sariling luho, kundi upang suportahan ang mga gawaing misyonero na nagdadala ng liwanag ng katotohanan sa mga nawawalan. Pinapayuhan tayo ng kabanatang ito mga kapatid na iwaksi ang pagiging makasarili at pagmamataas. Magtipid sa mga material na bagay at ituon ang pag-iisip sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Gaya ng tagubilin ni Kristo na mag-ipon ng kayamanan sa langit. Kaya ang bawat peso na matitipid ay dapat gamitin para sa pagpapalaganap ng mensahe ng katotohanan, habang pinipigilan ang mga tukso ni Satanas na gumastos para sa pansariling kasin. Ang chapter na ito mga kapatid ay meron lamang pong 5 na nais na ipahiwatig sa atin ngayong pong umaga. Una po ay ang tamang paggamit ng kayamanan o tamang paggamit sa mga bagay na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Noong pong Sabado, isa sa mga napapanahong topic po na pinag-usapan po sa Divine Hour na maliban po sa sinabi ng aming pong speaker, ayun po, ang speaker po noon ay nakilala ko po sila dito sa Sinipit na isa sa mga nakita ko na best examples of a faithful COP and tithe giver. Nasabi ko po ito mga kapatid, ito isang patotoo sapagkat nakita ko po ang mag-asawang ito na talagang inilalaan nila yung mga ibinigay ng Panginoong Diyos na kayamanan nila, hindi naman po salapi kundi serbisyo nila para sa Panginoon. Nung last Sabbath, bilang treasurer po ng Sinipit, nakita ko na nagbigay uli sila ng halaga para sa ating pong new office po, CLPM office building. Kaya sabi ko, napakabuti talaga ng Panginoon sa mga pamilyang ito. So parang naantig yung puso ko na hindi lamang sa pera nakikita ang pagiging katiwala ng Panginoong Diyos, kundi pati na rin ang kanilang serbisyo, pati ang mga talento na ibinigay sa kanila ng Panginoong Diyos ay kanilang ginagamit. Nais ko pong mag-share sa inyo itong topic po nila noong last Sabbath. Po. Saglit lang po. Ay, ito po. Excuse me po, Ma'am Janet. Yes po. Pwede po mag-open cam po. Yes po, saglit lang po. Okay po, thank you. Mag-open ka naman yun. Nasa black lang daw yung nakikita. Okay, nakikita po ba natin mga kapatid itong nandito po na na-share? Wala po. Ay, wala. po. Okay, kung wala po ay okay lang po. I-off ko na lang po. Ayan, share. Meron na po ba? Wala po. Ayan, meron Yan na. na po. Meron na. Meron na. Ayan po. Paano pa? Pasensya na po at batang 80s po ito. First time po na gumamit ng ganito. Ayan po. Sorry po sa abala. Ayan po. So, nakikita na po mga kapatid. Ayan. So, una po na nais ipinahiwatig o ipahiwatig ng ating pong leksyon ngayon pong umaga ay number 1, tamang paggamit ng kayamanan o ito pong ibinigay ng Panginoong Diyos sa atin. Nakikita po natin na minsan ang mga tao tayo ay tinitingnan base sa ating mga itong tatlo po na ibinigay ng Panginoong Diyos. Pero
Ano ba talaga ang true measurement of life? Ito po, nais ko pong ibahagi po sa inyo itong tatlo na ito. Ito po ay nakuha ko lamang po sa aming pong speaker noong pong Sabado. Number 1, ito po. Psalm 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ang Panginoon ay binigyan po tayo ng tatlong mahalagang bagay na kailangan po nating isabuhay ito sa tama. Number 1, ito po yung time, money, and strength. Number 1, pero ang katanungan po mga kapatid ay, how do we use our time, money, and strength for God's glory? Yan po. So number 1, time. Alam po naman po natin mga kapatid na ang oras ay hindi na po ito napabalik. Po, time cannot be retrieved. Now, in Ecclesiastes 3 verse 1, there's a time for everything and a season for every activity under heavens. Alam po natin mga kapatid na money is the number 1 material need of every individual. The love of money is the root of all kinds of evil. Paano ba naging masama ito sa paningin? O paano ba naging root of all evil? Depende po ito sa ating pong paggamit o yung pong motibo. Do we really use our money for God's mission or for just for our own sake and benefits? Ito po ay isang katanungan na tayo lamang po ang nakakasagot. Next po ay yung pong lakas po natin, strength, state of being physically and mentally, emotionally, and spiritually strong. So habang bata pa, habang malakas pa tayo ay kailangan natin itong gamitin ng tapat para sa paglilingkod. And next naman po ay, ayan po, ayan, next. Ito na po. And sa kabuuan po mga kapatid ay ito. Ayan po. Colossians 3 verse 23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Yan po yung how do we use our strength? Ayan po, ito po, may pera at lakas nga po tayo, pero wala naman po tayong oras. Huli na ang lahat. Maaring may oras at pera po tayo, pero wala na rin ang lakas. Hindi ka na makakilos. Maaring may oras at lakas tayo, pero wala tayong pera, na panustos sa ating pangangailangan, hindi rin maabot ang ating layunin sa buhay. Therefore, mga kapatid, offering our time, money, and strength to Jesus is an act of worship and devotions, reflecting a commitment to God's will and a desire to further His work. So yun po yung una na nais na ipahiwatig sa atin ng Panginoong Diyos, mga kapatid, kung paano ba natin gamitin ang 4 o 3 na yan na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Alam po naman natin na ang pera ay hindi dapat gamitin para sa mga luho at material na bagay, kundi dapat itong gamitin para sa paglaganap ng Ebanghelyo. Number 2 na nais na ipabatid sa atin ng chapter 58 po ay ang pagtalikod po natin sa sariling interes. Kailangan mamatay ang pagiging makasarili at mamataas at dapat pagtuunan ng pansin ang pagliligtas ng mga kaluluwa. Number 3 po ay pag-iipon para sa langit. Ang ating mga pag-aari ay dapat gamitin upang mag-ipon ng kayamanan sa langit at hindi sa lupa. And then, ang pang-4 po ay pagiging matipid. Hinihikayat ang pagiging matipid sa lahat ng mga bagay upang magkaroon ng mas maraming pondo para sa paglaganap ng katotohanan at para sa ating mga po. And then,
Ang panghuli po ay pag-iwas sa pagsasayang. Yan. Ang anumang gastusin na para lamang sa sariling kasiyahan at hindi para sa kalwalhatian ng Diyos ay hindi dapat gawin. So sa madaling sabi po mga kapatid, ang pahina o ang chapter 58 po ng Councils on Stewardship ay isang panawagan po, isang panawagan upang maging matipid at mapagbigay sa halip na makasarili at gamitin ang lahat ng ating mga pag-aari upang ibahagi ang katotohanan kay Kristo sa iba sa halip na para sa pansariling kagustuhan. The Lord's blessings will rest upon those who do to the very best of their ability. Ang Panginoon na po ang magsusupply para sa ating pangangailangan. There were but very few of us to carry forward the work at first, and it was very necessary for us to be one mind in order to have the work advance with order and uniformity. Kasi nga po, when we saw the importance of being in the unity of faith, our prayers were answered and Christ's prayer was answered, that we should be one as He was with the Father. So may God bless us as we do our part po. Amen. Maraming salamat, Ma'am Janet, sa inyo pong ibinahagi. Maging faithful stewards. Ayan. Magbibigay po ulit ako ng pagkakataon sa mga nais pong magbahagi ng kanila pong reflection or kanila pong insights, mga natutunan po sa atin pong naging message ngayong umagang ito. Ayan, may comment po dito from Oscar San Pedro. A plea for economy ay panawagan na mamuhay lang simple at magtipid upang mas marami tayong maibigay para sa gawain ng Diyos at sa paglilingkod sa kapwa. Amen. Sino pa po? Bago po tayo mag-proceed sa ating pong prayer, baka may nais pa mag-share. Ayan. Hello, Pastor. Pastor. First morning po. Sige po. Salamat po kay Ma'am Janet sa panguna sa atin po reading ng Council on Stewardship, mga kapatid. Ito po ay salamat po sa paalala ng atin pong propetisa, Progress Despite Poverty, mga kapatid, ang atin pong pinag-aaralan ngayon. So kung titignan po natin ang buhay ng atin pong mga pioneer, kung paano ang ating iglesia ay nagpasimula, mga kapatid. Kung titignan natin ang buhay ng ating mga naunang mananampalataya ng ating iglesia ay hindi po ganoon karangiya ang kanilang buhay. Kung hindi, ang meron po sa kanila ay yung spirit of sacrifice, yung spirit of work, mga kapatid, yung espiritu ng paglago ng gawain. So, kaya ito, mga kapatid, na nasabi po ni Mrs. White, yung progress despite poverty, mga kapatid. Pagka minsan, nasusubok po tayo, sabi mahirap, isipin mo natin sa ating sarili, saka na muna yung gawain. Hindi, mga kapatid. Pinapayo sa atin ngayon na anuman ang ating kalagayan sa buhay ay unahin pa rin natin palagi ang Diyos. At yan ay subok na, mga kapatid, sa banal na kasulatan, mga kapatid. So kahit pa yung babae na walang-wala na, so nasubukan niyang unahin yung panawagan ni Elijah sa kanyang buhay. So, makikita natin dito, mga kapatid, ulitin ko, subok na ang kahirapan sa banal na kasulatan ay hindi hadlang pagdating saan? Pagdating sa gawain ng Diyos, sa pagsulong ng gawain ng Diyos.
Ganon din mga kapatid sa espiritu ng ating mga naunang mga mananampalataya ng ating iglesia o at ang ating mga pioneer. Despite of their shortness or their poverty, inisip pa rin nila mga kapatid yung progress ng gawain ng katotohanan na sa kanila ipinagkatiwala ng ating mahal na Diyos, mga kapatid. Kaya sabi dito, but we saw that the truth must advance and we must have means to carry it forward. So, ito mga kapatid, so ito karanasan nila ito, na kahit na merong poverty sa kanila, kailangan maisulong ang gawain ng Diyos. Kailangan magpatuloy ang gawain ng Panginoon. So ano man yung kansako, kaya every towns, every cities ay dapat maabot mga kapatid. So dito sa writings ni Mrs. White, mga kapatid, na counsel and stewardship, na ang tao na kahit na mahirap siya, na kahit na pagkaminsan ay salat mga kapatid, hindi naman natin pinag-uusapan dito yung mahirap ka o salat ka sa buhay o marami kang pera. Pagkaminsan mga kapatid, o sila na lang, sila naman yung may pera. Hindi mga kapatid, hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito ay yung commitment natin sa ating Panginoon Diyos. At sinabi naman dito mga kapatid, ng ating reading, na ang ginto, pilak, silver ay pag-aari ng Diyos. The Lord, the gold and the silver are the Lord's. The cattle and the 1,000 hills are His. But He wants you to move forward in faith just as fast as you can. The Lord's blessings will rest upon those who do to the very best of their ability, mga kapatid. So, lahat daw ng pag-aari natin ay sa ating Panginoon, mga kapatid. So, pagkaminsan, ito aking karanasan ito sa nakaraang mga linggo, konting testimony nila mga kapatid, sa mga nakaraang buwan, may dumadaan ng yung lingkod sa medyo mahirap na sitwasyon, lalo na sa financial, dahil lang yung aking sasakyan na ginagamit sa Panginoon ay nasira 2 beses na magkasunod. Siguro mga nakaraang buwan lang, sira. Wala man tayong magawa kundi yun ang sasakyan na pinagkatiwala ng Diyos. Pagawa. Laki-laki gastos. So mga nakaraang araw, last Monday, sira uli. Laki uli ng gastos. So, siyempre, alam naman niya, very limited ang income ng pastor, mga kapatid. So, pero meron ako na itatabi na aking panata sa Panginoon, yung aking offering. So, sinabi ko sa sarili ko, hindi ko hahadlakan ng aking panata, o ang aking commitment, o ang aking combined offering plan. Hindi ko hayaan ng aking COP na maapektuhan ng kahirapan o ng kagipitan o ng pangangailangan. So kahit na ito na lang yung pera na natitira, na nakatabi para sa Panginoon, hindi ko gagalawin ito, kundi gagalawin ko para kung hindi ito ay buong pananampalataya at pagtitiwala na aking ipagkakaloob sa Diyos. So yun mga kapatid, so yun ay personal na karanasan na kahit na mahirap ang buhay, na kahit na dumadaan sa gipit na sitwasyon, ay yung panata mo, yung commitment mo sa Panginoon, ipagkaloob mo yun. Kasi ang usapin din, hindi pera ang usapin doon. Ang usapin doon ay pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, na kapag tayo ay nagkaloob sa Panginoon, ang epekto niyan mga kapatid, ay ang mabilis na pagsulong ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi dito mga kapatid ni Mrs. White, we can, every one of us, do something. Kung may magagawa daw ang bawat isa. Mahirap ka man, salat man sa buhay, marangya ka man sa buhay, may magagawa. If we will only take the position that God would have us, every move that you make to enlighten others, bring you nearer in harmony with God of heaven. If you sit down and look at yourself and say, I can barely support my family, unahin ko muna pamilya ko, you will never do anything. But if you say, I will do something for the truth,
I will see it advance. I will do what I can. God will open ways so that you can do something. So yun mga kapatid, ito yung akin karanasan na yung kahirapan, pagka minsan mga kapatid, yung kahirapan na yan ay hindi yan dapat ang hadlang. Yung kakulangan, hindi yan ang hadlang upang maapektuhan ang ating mga ipinangako sa Panginoon. Hindi dapat yan maapektuhan sa mga pagsulong ng gawain ng ating Panginoon. Oh, mahirap lang ako, hindi ko kaya magbigay. Hindi ganun mga kapatid. Kung hindi, lagi nating uunahin ng Diyos. Despite of the poverty, despite of the shortness, mga kapatid, talagang unahin palagi natin ang Diyos sa lahat ng bagay. So ito po mga kapatid, ulitin ko yung sinabi ko kanina, ang ating po mga pioneer, hindi po ganoon kaganda ang uri ng kanilang pamumuhay. Ipilok kung ating titignan saan sa ang buhay nila. Pero ulitin ko, nasa kanila yung spirit of sacrifice. Ang prioridad nila ay yung pagsulong ng gawain ng Diyos, yung maraming kaluluwa na may handa sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. So, poverty, progress despite poverty. Sumulong ang gawain ng Diyos sa kabila ng kakulangan. So, yun lang ang aking reflection din. Amen. 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 Thank you so much po, Pastor, Amen. sa pag-remind po sa amin na maging faithful sa ating commitment kahit kapos ka man or sumusunod man. Ang sa Panginoon ay sa Panginoon. At tiyak, bubuksan niya ang langit, na ibuhos sa inyo sa atin ang kanya pong pagkakalap. Sige po, pwede pa po tayong tumanggap pa ng testimonies o kaya reflection. Baka po may mga testimonies po kayo sa inyo mga buhay na patotoo po ng kabutihan ng Diyos sa inyo pong mga buhay. Sige po, mag-raise lang po ng hand. Sige po, sure po. Sige po. Yan, good morning po. Maganda yung mga in-explain ni Pastor Nelson, at pasok lahat. Meron akong tatlong key points na gusto ko i-share ngayong umaga na ito. Number 1, kahit mahirap, pwedeng maging kabahagi ng mission. Kahit mahirap tayo, pwedeng maging kabahagi. Hindi lamang mahirap sa salapi, kasali na rin yung mahirap sa talento o mahirap sa anumang bagay. Ang importante tayo ay willing na tumulong, makibahagi sa mission. Sabi dito, ang Diyos ang nagbubukas ng daan basta't mayroong pananampalataya at kahandaang magsakripisyo. Pag handa tayo magsakripisyo, mga kapatid, kahit mahirap tayo, pwede tayong makitulong, makabahagi sa mission. Number 2, maliit man o malaki, gamitin ang talento at kakayahan. So, hindi lahat ng kakayahan hindi lahat ay may kaya magbigay ng malaki. Sabi nga, pero lahat kayang magbigay ng tapat dito. Ito yung gusto kong i-diin dito. Oo nga, hindi tayo makapagbigay ng malaki, pero magbibigay naman tayo ng tapat. Lahat magbigay ng tapat, mga kapatid. Pag yan nagsama-sama, yung maliliit na yan, magiging malaki na po. Speaking of financial lang, maliliit lang ating hanap buhay, maliliit lang ating kinikita. Hindi kailangan ng malaki, ang kailangan ay tapat. So halimbawa, tayo ay tapat na nagbalik ng ating ikapo. At tayo ay tapat din sa ating mga pangako ng ating COP. Dadami yan, mga kapatid, dadami yan. Kaya lang ang nangyayari, yung ginagamit natin yung dahilan na ay kukunti na nga ito, wala nang matitira sa akin. So yun, yung gamit natin yung dahilan na yan. So ang nangyayari, nagiging madamo tayo. Hindi tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Paano dadami yung pinagkatiwala sa atin? Ay sa maliit, hindi tayo mapagkatiwalaan. Ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit, mga kapatid, hindi rin mapagkakatiwalaan sa malaki. So pangatlo, ang pagsusumikap para sa gawain ng Diyos ay nagbubunga ng pagpapala. Yun, mga kapatid, pag pala nagsumikap tayo na makibahagi sa gawain ng Diyos, magbubunga yan ng pagpapala. Anong klase mga pagpapala ay magiging bunga nito, mga kapatid? Una ay mapapalapit tayo sa Diyos. Naku, napakaganda. Pag napalapit tayo sa Diyos, mga kapatid, alam natin na siyang may-ari ng lahat dito sa libutan. Ano pa ang ating kakailanganin? Wala na, mga kapatid. Ito personal ko na experience ito. Kapag patuloy akong nagiging active sa gawain,
talagang napapalapit ka sa Diyos. At talaga namang hindi kanya pagkukulangin. Ano po? Hindi kanya pagkukulangin. Maging ano man ang pagsubok na tumating sa buhay, kagaya na sinabi ni Pastor Nelson, hindi ko rin isa-sacrifice yung aking ipinangako sa kanya. Ano po? Yung COP, kundi ko pa sacrifice yan. Ano po? Napakaganda na magtiwala sa Panginoon kaysa mawala ng tiwala sa kanya. Ano po? So yan, isang napakagandang blessing na pag tayo ay nasa gawain ng Diyos, nakikitulong sa misyon, anumang kapamaraanan yan, pananalapiban yan, talent, pero mas maganda kung yung puso natin is una natin isinuko. Tayo ay napapalapit sa Diyos. Isa pa, dadagdagan ko pa po. Sabi natin ay hindi tayo maliligtas sa anumang ating gawa. Totoo yun, mga kapatid. Dahil tinanggap natin si Jesus. Dahil siya ay magliligtas sa atin. Ang tanong, kung tinanggap natin si Jesus, dapat ang nasa puso natin ay si Jesus. Dapat tayo hindi madamot. Dapat tayo ay maibigin sa kapwa, mga kapatid. Pero kung may pagdadamot sa ating puso, malamang tinanggap natin si Jesus, sa atin lamang tenga napunta. At hindi sa ating puso. Yun ang masakit. Ano po? Sa ating bilang mananampalatayang Adventista, naniniwala at naghihintay sa pangalawang pagbalik ni Jesus. Ano po? Dapat tayo naghihintay, hindi lamang naghihintay, naghahanda rin sa kanyang pangalawang pagbabalik, mga kapatid. So, yan po yung aking reflection. At kung dudugtungan ko pa, yung aking paboritong linya, the spirit of heaven is liberality, giving, mapagbigay. Ngunit ang pusong madamot at mapagmataas ay espiritu na Satan. Kaya tayo ay binigyan ng choice. Pumili anong gusto mo, maging madamot o maging mapagbigay. Yun lamang yun. At si Jesus ang gusto kong piliin kung ako ang pipili. At sana lahat tayo ganun, mga kapatid. Salamat po sa panahon. Amen. Amen. Thank you po. Praise the Lord. Isunod po natin si Ma'am Joy, naka-raise, at after po niyan ay si Sister Net. Gusto ko lang pong i-share itong nandito sa binasa kanina ni Ma'am Janet. Kung papaano namuhay sina Mrs. White ng self-sacrifice. Sabi niya dito, "My husband has worked at handling stone till the skin was worn from his fingers, and the blood started from the wounds, that he might get means to carry him from place to place to speak to the people the words of truth." Grabe yung kanilang pagsasakripisyo para lang maitaguyod yung pagkalat ng salita ng Diyos. Dito, till the skin was worn from his fingers and the blood started from the wounds. Nagkanda sugat-sugat na kakatrabaho para lang meron silang mapagkakakitaan para magamit sa pagpunta nila sa kung saan-saang lugar para maipahayag ang salita ng Panginoon. At saka sabi dito, those who had Bible truth were not allowed to bring it before the people. So they could not get Bibles into families. So they went as merchants selling goods and carried parts of the Bible with them. Nagbebenta sila para lang meron silang maibili ng Bible at maipamahagi sa mga families. So nakita natin dito nung kapanahunan ni na Ellen White kung paano sila nagsakripisyo ng kanilang mga personal na mga pangangailangan para lang maitaguyod ang iglesia at ang pagpapakalat ng salita ng Diyos. Naalala ko din si Ima, yung lola po ni Denden, na kung gaano din siya nag-sacrifice ng kanyang financial para lang maitayo yung teacher's quarter dyan dito sa Cabiao. Napakalaking pera ng kanyang ginastos. So makikita natin dito, mga kapatid, ang Diyos ay talagang gumagamit siya ng mga tao para maitaguyod ang kanyang iglesia, ang mga pangangailangan na related sa iglesia.
At tayo din naman, itong yun nga ang mga binanggit ko kanina. Isang message ito sa atin na tayo din sa ating mga sarili. Pinapakita sa atin na yun, magtipid, magmalasakit tayo sa pagpapalago ng gawain ng Panginoon. May share ko lang ng konti. Ito nandito na kami sa Conception Church. Yung nakita ko yung maraming mga pangangailangan. At nagpipray ako sa Panginoon kung paano pa mas dadami yung yung finances. Kasi kahit na po nagsi-COP ang mga kapatid, ngunit dahil konti lang yung yung mga church members ay talagang very low budget. At kahapon ay nag-ayos kami nag-repaint kami ng ilang mga bagay sa church. At hindi ko alam kung blessing in disguise yung merong nawawala ng pera. May natagpuan kami pera. Sabi ko, hindi kaya answer ito ng Panginoon sa prayer. Kasi hanggang ngayon, walang nagkiklaim ng pera. Kung maalala mo, then may in-announce na kung sino ang nawawalan ng pera. Kasi kung nawawalan ka ng pera na medyo malaki-laki, aanuhin mo agad to, diba? Itatanong mo sino kayo nakakita, nasaan kayo. Pero nakalipas na yung isang araw, Monday na ngayon, nung Saturday po, sabi ko, bakit kaya wala pang nagkiklaim? Sa amin kasi inentrega, inentrust yung natagpo ang pera. So sabi ko, hindi kaya ito sagot doon sa panalangin kasi kulang pa kami ng pintura sa kulang pa kami ng pintura. Tapos plano namin nabibili pa ng tela, ng kortina para doon sa harap ng pulpito. So kaya to, blessing in disguise, kasi bakit hanggang ngayon wala pang nagki-claim ng nawawala pera. Parang gusto ko na rin siyang i-post sa aking My Day, baka may nawalan. So ayun, hinihintay pa rin naman. Pero sa isip ko, ano kaya ito? Sagot na kaya ito ng Panginoon dun sa aking ipinapanarin na para dun sa church. Ayan. Amen. Thank you so much po sa nakaka-inspire na testimony, ma'am. Baka daw po makiklaim na kapag may cortina na po ng Conception Church. Ayan, sige po, ibigay po natin ang pagkakataon kay Sister na. Yan, thank you ulit. Dito po sa ating binasa, pagsulong sa kabila ng kahirapan. Pinag-usapan dito yung kahirapan eh. Ang kahirapan ay hindi hadlang sa atin, kundi ito ay isang hamon na dapat natin itong harapin. Dahil sabi nga sa tamang sa kasipagan natin, sa tamang pananaw natin tungkol sa gawain at suporta, na bibigyan tayo ng suporta ng lahat ng ating pangailangan mula sa ating Panginoon, yung pagsulong ay posible. Talagang sabi nga ni Pastor kanina, Nelson, posible. Dahil ang bawat gawain natin tungo sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, kabutihan ng Diyos, gaano man kaliit yung ating kakayanan, subalit tayo ay magpapatuloy bagamat may kahirapan, ay napakahalaga. Dahil sa kabila ng kahirapan, ito'y patunay na binibigyan tayo ng lakas ng loob at kakayahan ng Panginoon na magtagumpay tayo kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Kaya ano ang hakbang na maaari nating gawin ngayon upang makapagsimula tayo na sumulong sa gawain bagamat may kahirapan, ay ang magtiwala lamang na dumipende tayo lagi sa ating Panginoon, sapagkat siya lamang ang may kakayahan na tayo ay magtagumpay, na magawa natin ang mga bagay na ito bagamat may kahirapan. Sulong lang sa laban, sabi nga. Dahil tayo ay mga
Kristiyanong kawal ng Diyos. Yun lang po, Sister Denise. Amen. Maraming salamat po. And pakinggan naman po natin, ayan, si LPM Headquarters. Sige po, mag-share na po kayo ng inyong or testimony. Hello po. Gandang maga po. That first morning. First morning, Pastor. First morning po. Nagdadrive po ako. Ito po ating reading ngayon, isang malaking lesson. Reflect po ako habang pinakikinggan ko po yung mga nag-reflect. Napakaganda po ng ating mga takeaways. At itong portion na ating binabasa, bagamat medyo mahaba po ito, nakakuha po ako ng isang magandang pwedeng isipin natin. Natanong ko yung sarili ko, may nabasa po akong isang missionary stories na nagtatanong po doon, sabing gano'n ng isang missionary sa isang congregation, sino sa inyo ang handang mabuhay para kay Kristo? Ay ang dami hong mga nag-aalinlangan silang magtaas ng kamay, gusto nilang mabuhay kay Kristo. Binago po yung tanong ng isang missionary, sino naman sa inyo ang gustong mamatay para kay Kristo? Ay lalo na kung walang nagtaas ng kamay. Mayroon pong walang nagtaas ng kamay, wala na gustong mabuhay kay Kristo. Ay lalo wala na gustong magsakripisyo para kay Kristo. Sa prinsipyo pong iyan, nakita ko po yung binabasa po natin. Marami po sa atin talaga ang gustong maging mayaman, maging magkaroon ng mga bagay na pwede nating maibigay. Gusto naman talaga natin lumaki ay yung ating maibibigay. Di po ba? Tama po yun. Maganda po yung mga hangarin na yun. Gusto rin po ng Diyos yun. Pero hindi na po tayo, sabi po dito ni Sister White, huwag na natin hintayin na yun ay yung ginhawa na yun ay paibigay natin yung pangailangan ng pamilya natin. Kahit nasa destitute tayong kalagayan, kahirapan, ay piliin na nating para sa gawain ng Panginoon ay maging malakas ang ating potensyal in spite of poverty. Maging laan tayo na bigay sa higit ng ating makakaya na may pagtitiwala sa pagtanaw na ganun din ang ginawa ng ating Panginoon. Handa tayo na sa kabila ng kahirapan, gagawin natin yon para sa kagustuhan ng Panginoon na tayong lahat ay maging involved sa pagliligtas ng mga tao sa sanlibutan na nasa tlak sa kasalanan na kagaya natin. Kaya nga doon sa naalala ko po yung text yung sinabi ni Apostol Pablo doon po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Meron po kayong mga Biblia. Purito ko po yan, Sabi doon, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that through His poverty you might become rich. Ayan mga kapatid. So tayo po ay hindi pala mahirap sa totoo lang. Because of the suffering of Christ, we became rich. Saan po? Rich na mayroong pong desisyon na makapag-contribute in many ways, maybe not in financial or monetary, but lahat po ng mayroong ibinigay na Panginoon sa ating panahon, talento, everything to progress God's work. We will sacrifice because Jesus made so. Ginawa yun ng Panginoon. Kahit na siya'y mayaman, iniwan niya ang lahat para magkaroon tayo ng potensyal na makapagbigay din. Yun po ang mga minamahal. So mga kapatid, sino po sa inyo ang handang maghirap para kay Kristo? Amen. Sino sa inyo ang gustong maging kay Kristo in both ways? Yumaman kayo, umirap, lahat ng yan ay for the purpose para sa misyon ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen.
Amen. Thank you so much po, Pastor. At may isa pa pong nag-raise ng hand. Sige po. Ayan. Ito po, hindi ko mabasa yung name. Pero sige po, mag-ano lang po. First morning to everyone. The readings is very powerful for me. I will reflect about being a literature evangelist. That I don't know if everybody can relate on this, that most, if not all, really consider literature evangelism is the least type of job. Yet, if we just do it well, you will really not only spiritual growth you will experience. I consider every aspects you will really be progressing. According to one of my the person who really very successful on our 7th National Convention in Baguio, I think 1994 yata, I forgot. But when he was interviewed, why you still continue to be a literature evangelist? You're already a millionaire. I said, it's because of being a literature evangelist. I have all these possessions. So in short, my dear brothers and sisters, sometimes we feel like we are humiliated, especially if we decide to be working for the Lord, especially the work that considered to be sacred and second to done work. So it's just a kind of motivation to everybody that if we just try to do our assignment, study more, the work that for others it's a kind of humiliating type of work, but it's a work that you can progress in all aspects of your life, even financially. Because if we just work properly, this kind of work, God will really bless us. He will open the door of blessings, because as you do this kind of job, you are blessing others. A lot of testimonies I can share, but we have limited time. That as you go house to house, especially if we do house to house instead of just simply lecturing and so on, but being a literature evangelist really become a blessing to others, and so with us as a literature evangelist. So I want to read something from here. It says here, literature evangelism is a powerful tool for unlocking spiritual growth and sharing the message of faith. Through Christian books distribution, gospel sharing, and the marketing and promotion of religious literature, individuals can engage with the transformative power of literature. And may this message, this motivation will inspire especially those literature evangelists or in line with literature ministry, that we will encourage our brothers and sisters, especially those who have problem of Sabbath issue and so on, all those kind of struggles. Be a literature evangelist. I remember my uncle who been reminding me always, every time we met, he said, if you are a Seventh-day Adventist, you should be a literature evangelist. All your struggle will be solved. Only, of course, the first phase of being a literature evangelist is a kind of struggle. But if you start it and you make it as God appointed, how you do it, you will really succeed. Thank you and good morning. Amen. Amen. Thank you very much po. May gusto pa po bang magbahagi? Last na po siguro ito. Gusto pang mag-share po ng testimony? Amen. Kung wala na po ay meron pa po ba? Kung wala na po ay tayo na po ay dadako na sa ating pong prayer. Para po sa ating silent prayer, ang focus po nito ay panalangin po natin ang mga pangalan na nakasulat sa ating commitment card and ang ating pong mga evangelistic crusades, mga church activities, evangelists,
care groups, and all interest for Bible study ministries. Amen mga kapatid. Tayo naman din ay dumako sa ating closing. Ano po? So ayan ang ating lesson. Sa umaga nito, kahit na tayo ay naghihirap, tayo ay susulong. Ano? Poverty. Hindi at lang ang poverty mga kapatid. Ano? Kagaya ng sinabi dun sa lesson, nung mga sinaunang history ng Adventist, wala sila kahit ano pero sumulong sila. Nagkadugo-dugo yung kanilang mga kamay at nilamig, gininaw, walang makain, walang matirhan, gininaw, ano po. Pero sumulong sa gawain. Yun ang kailangan ng Panginoon, yung susulong. Susulong kahit na walang budget dito sa atin. Ako pag walang budget, tayo nang gumalaw. Huwag naman sana, no? Sabi ni Sister Nipa dito sa Bukidnon, napakabilis ng gawain. Kahit sa church planting, months lang na-declare agad na church ang bagong tayo. Kasi ang mga kapatid dito, kahit di sila kadistrito, ang suporta ganoon na lang, lalo na sa financial bukod sa COP ng mga kapatid. Ang reason nila dito, gusto nila matapos ang lahat ng gawain ng Diyos. Hanga ako talaga. Pero di sila mahirap lahat ng needs nila. Pero di sila mahirap sa lahat ng needs nila. Nakaka-inspire niya sa Bukidnon. Meron na kaming kapatiran dito na taga dyan din, ano? At saka yung meron pang nakausap ko na taga dyan. Talagang napakaganda sa lugar na yan. Halos sunod-sunod may iglesia, bawat barangay daw may iglesia ng Adventist. Masipag sila dyan, ano? Siguro makapagbakasyon muna dyan, Sister Nimpa. Para sumipag ako, magdadala ako ng mga kapatiran para mahawa sila, ano? Para pagbalik namin dyan, may magsisimula na masisipag. Grabe, ano po? Ewan ko ba bakit hindi pantay ang mundo, kasi bilog, no? Hindi pantay, no? Merong mas masisipag sa gawain, meron namang halos ayaw gumawa. Pero magpatuloy lamang tayo, no? Magpatuloy lamang tayo at wala namang ibang solusyon kundi magpatuloy lamang. Dahil pag tayo hindi na rin gumawa dahil nahahawa tayo sa kanila, damay tayo mga kapatid. Matadamay tayo sa problema, at malaking problema yan, ano? Malaking problema. Tapos tayo manalangin mga kapatid. Let us pray. Let us pray mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito na kami muli niyong ginising mula sa aming pagkakatulog. Tinawag muli sa umaga na ito na muling matuto pa ang aming panalangin. O dakilan Diyos ay unang-una sa lahat ay paghingi ng kapatawaran, sapagkat sa maraming lesson na aming natututunan, kami hanggang ngayon ay eto nananatiling sarado. Hindi kami natututo. Nais namin na gumawa, pero kami ay walang pananampalataya. Patawad po, dakilang Diyos, sa aming maging pagkukulang at mga kahinaan. Ang aming patuloy na panalangin ay dagdagan niyo pa po ang aming lakas ng loob na humarap sa natural na buhay. Mahirap at madilim na buhay nito. Sa tulong po ninyo, dakilang Diyos, kami makakagawa kahit mahirap, gaya ng tinuturo sa amin sa lesson. Sa umaga na ito, nais namin isama ang bawat isa sa panalangin na narito ngayon. Bilang kami maliit man sa bilang, ngunit kung kami matututo maging tapat at magiging halimbawa sa aming mga kanya-kanyang iglesia, kami po ay magiging pasimula ng panibagong buhay sa aming iglesia at sa aming nasakupan. Maraming mga iglesia sa ibang lugar na aming na-inspire kami sa kanila. At nais namin na tularan sila. Ngunit kung di kami magsisimula ngayon, ay walang mangyayari sa amin. Kaya aming panalangin ay patuloy na gabay at patnubay ng Holy Spirit sa araw-araw na aming pamumuhay.
sa aming gawain upang kami maging matagumpay. Dalangin din namin, dakilan Diyos ang bawat isa na narito ngayon. Meron din kaming kanya-kanya mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay, mga problema sa karamdaman, sa pinansyal, at higit sa lahat sa espiritual. Dalangin namin ang sambahayan ng bawat isa na narito ngayon, na patuloy na nananalangin at na nagsusumikap na maging tapat. Dalangin kasama namin sa panalangin si Ate Sally Sanchez, si Sister Marlene Garcia at ang buong Peñaranda Church, si Ate Reby kasama ng San Leonardo Church, kasat ng mga lalo na mga bagong pinyagan at mga miyembro dito, at lalong higit sa mga dati ng miyembro na patuloy na mabuksan ang kanilang isipan at maging mas aktibo upang maging example ng mga bagong binyagan. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Sweetie, Sister Hannah, gayon din si Nanay Nerissa at ang kanyang buong pamilya, Sister Belinda Salvania, kasama na rin si Ate Mitch, at saka yung kanyang anak na si Sean at si Kuya Randy na magta-travel ngayon. Ingatan po sila sa kanilang pag-travel hanggang makarating na safe sa kanilang paroroonan. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez, ang sambahayan nila Ma'am Femi, Kuya Abner at ang buong guys, pupils, parents, and teachers. At dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Nesitas Dultulaw, anuman ang kanyang pasalamat at kahilingan sa mga sandali na ito para sa kanyang mga mahal sa buhay, ay patuloy niyo pong tingin. Gayon din ang sambahayan ni na Sister Nympha Rivera, kanyang mga mahal sa buhay, mga kaanak doon sa Bukidnon, naway sa kanyang pagbabalik dito sa Misa Nueva Ecija, dala niya ang inspirasyon ng kasiglahan ng mga kapatiran doon sa Bukidnon. Dalangin din namin ng sambahayan at mga kapatiran doon sa kinaaniban nila Brother Esmin. Patuloy na ang inyong gabay at patnubay ang bumuo sa kanila para sila ay maging magandang halimbawa doon. Gayon din ang sambahayan ni Sister Job Barrientos Montigo, ni Sister Teresita Tyrant Reyes, Sister Janet Gatmaitan, at ng iba pang mga kapatiran na narito ngayon na hindi namin nabanggit. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin. Muli patawad dahil kami ay hindi tapat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. At salamat sa mga patuloy na pabalik-balik na nagtitiwala pa rin sa panawagan ng Panginoon. Parang ayaw ko na nga bumalik dyan. Mr. Nympha, wag naman. Maraming maahal sa iyo dito na magbibigay ka ng inspirasyon sa kanila na po. Wag tayong susuko, sabi nga. Although masarap manirahan dyan, mga sineshare mo, sineshare no, iba pa nakukwento sa akin. Tila bagay pag nandyan ako, lalo akong magiging masigla. Pero dito ako dinala ng Panginoon. Sister Nympha, dito ako gagawa. Dahil kailangan ako dito sa lugar na ito. Dahil kung wala tayo sa ating lugar, mga kapatid, kawawa naman yung lugar na ito, bagay Sodoma at Gomora ito. So dito tayo dinala. Dito tayo kailangan gumawa. Dito tayo kailangan mabuhay. At dito tayo kailangan magtiis habang naghihintay at naghahanda sa nalapit niya pagbabalik. So yan ang magandang hapon sa atin sa umaga na ito. Po? Salamat din po, Sister Jo Barrientos Montigo. Sister Jo, tiga saan po Sister Jo? Parang ito yung, hindi ko alam kung ito yung dati kong inasis, pero di bali. Anyway, salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Isa na rin siyang the regulars. Yung iba nandun nakikinig diretso sa LPM. Okay naman, parehas lang. Gusto ko lang nag-reflect dito sa atin sa dulo. Bilang ating mga parang small group tayo dito. Gusto ko lang nag-reflect dito. Hindi ko maiwanan yung ating discipleship ministry. Anyway, salamat sa lahat. Bukas po muli mga kapatid. God first morning po sa ating lahat. Tandaan, if we put God first, we will never be last mga kapatid. Pagpalain po tayo sa araw na ito. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying.
share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided